Dito na ako sa last part mga boss, medyo ginabi na ako. Madilim na rin kasi nang dumating sila customer na dala yung brake fluid. At kung makikita nyo, binabalawan ko na itong brake master assembly after ko yan kuskusin ng sabon at malinis maigi itong loob niya. Nakita nyo naman, di ba? Yung itsura nitong brake master assembly customer, malinis na yan. At naikwento na nga sa akin ni customer yung problema nitong sasakyan niya na 100,000 nga mahigit yung sinisingil sa kanya para magawa itong preno niya dahil nga sa yung ABS nito kailangan daw palitan. Biro nyo, ilang buwan na palang tinitiis ni customer na yung brake pedal niya lumulubog. Sa dami nang nag-check up ng sasakyan nila, wala man lang nag-interest na pansamantala tulungan ko muna kayo, ayusin ko muna ng kaunti yung preno nyo para hindi ganyan na lumulubog. Kasi sa laki naman ng halaga, hindi naman natin masasabi naka-ready sila customer sa ganyang kalaking gastusin. Biro nyo, ilang buwan na nilang nararamdaman yung ganyang problema na lumulubog itong brake pedal. Ayon kay customer, sa dami yung nag-check up, puro kayo singil kagad ng malaki. Wala man lang nakaisip na bigyan sila yung katulad ba sa ospital, yung ano bang tawag doon, yung first aid, dapat may ganun man lang eh. Talaga ang ilan sa inyo. Tapos pipintasan nyo ako, basic lang ang alam niyan, naninira. Anong paninira sinasabi ko sa inyo? Lahat ng sinabi ko sa video, puro sumbong ng customer yan. Tapos may magko-comment, ito lagi may kaaway. Usus, baka ikaw yun. Nasasaktan ka lang sa video ko dahil isa ka rin sa kanila. Sabi nga, wala namang ibang kakampi sa masama kundi yung gumagawa rin nito. Kita nyo naman, kahit wala yung may-ari, ginawa ko itong sasakyan niya na walang kondisyon, walang pera-perang pinag-uusapan. Basta magawa ko itong sasakyan niya, bayaran niya ako tindi, walang problema ron. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, pasensya na kayo, naawa lang kasi dito ako sa mag-asawa. Paano kung nakabangga sila dahil sa pagkaka-loose brake ng preno nila, di ba? Kawawa eh. After ko mabalawan ng tubig itong brake master assembly kasama yung mga pyesa niya, nakita nyo naman di ba, binalawan ko ulit yan ng brake fluid. Tapos nakita nyo, nilagay ko na yung secondary piston at ito naman yung piston seal ng primary piston. Pag inilagay nyo yan mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat nyo. Pag okay na, kunin mo na yung primary piston. Basain mo rin yan ng brake fluid gaya ng ginawa mo sa secondary piston bago mo nilagay. Tapos, dahan-dahan mo na ngayon yan ipasok dito sa master cylinder mo. Ayan, ganyan mga boss. Tsaka mo ngayon ipump siya ng ganun. Tignan mo kung okay yung bomba niya. Pag okay naman, lagyan mo na siya ng brake fluid dito sa reservoir. Kasi nga mga boss, mas maganda bago mo yan i-connect dito sa hydrovac mo, tinanggalan mo na yan ng hangin. Ibig kong sabihin, dapat nakableed na siya. Solid na yung fluid na lumalabas dito sa cylinder. Ayan mga boss, yung isa, wala pa siyang fluid na lumalabas, yung sa kaliwa. Pero sa kanan, meron na kung makikita nyo. Kaya ang gagawin nyo lang naman dyan, ipump nyo lang siya ng kaunti. Ayan o. Tapos, lalabas na yung fluid dyan. Kanina kasi medyo daan-daan pa yung lumulubog eh. Pero ngayon, tigas na siya. Ibig sabihin yan mga boss, dahil matigas na ito, pag itinulak mo itong primary piston, wala nang hangin yan sa loob ng cylinder. Kaya pwede mo na ngayon yan ilagay dun sa hydrovac mo. Pero lagay mo muna itong strainer, pati yung cup niya, bago mo ilagay yan dito sa hydrovac. Kahit flashlight lang mga boss, tuloy ang trabaho. Kaysa naman iwanan ni customer itong sasakyan niya dito sa tabi ng daan, mamaya magasgas pa ito. Kaya mabangga. Di kawawa naman lalo si customer. Kahit na hindi ko sila kakilala mga boss, ang mahalaga sa akin, maprotektahan itong sasakyan nila. Sa paglagay nitong brake master assembly, siguraduhin yung maayos yung pagkakasentro nyo dito sa hydrovac nya. Tapos yung dalawang pitik or dalawang fluid line, ipakapit nyo na yan dito sa cylinder. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng operance na number 10. Higpitan mo na itong dalawang piting dito sa brake master cylinder mo. Tsaka mo ngayon isunod yung dalawang nut na number 12 dito sa brake master assembly para mag-fix na yan dito sa hydrovac mo. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit gamit yung socket wrench mo na number 12. Ayan na mga boss, inimpak ko na yan. Gabi na kasi talaga. Linggo pa naman ngayon mga boss. Tapos huwag niyong kalimutang i-connect yung socket wire niya dito sa brake fluid reservoir. At higit sa lahat yung vacuum hose, i-connect niyo yan dito sa hydrovac. Tapos yung clamp niya, ilagay niyo. Dapat wala siyang singaw. Tapos yung brake fluid dito sa reservoir, i-level nyo na yan. Pag okay na, isunod ko naman gagawin dyan mga boss, magbi-bleed ako dito sa brake master assembly, pati dito sa ABS nya. Pero bago yon, pa-start ko muna itong makina. Dahil sa napa-start na itong makina, bubombahin ni customer yung brake pedal ng ilang segundo. After nun, ipapapirmi mo. Tsaka mo ngayon luluwagan itong isang fitting dito sa cylinder. Ayan mga boss, luluwagan ko yan. Kung mapapansin nyo, pagkaluwag ko, tutulo ngayon yung brake fluid.
Pero dahil sa na-bleed ko na yan kanina bago ko ilagay itong brake master cylinder, madali ko lang yan mabibleed mga boss. Nakita nyo naman halos wala ng hangin na lumabas dito sa cylinder niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ipafinal ko na yung higpit ng mga fitting niya. Bagamat ayon kay customer, lumulubog pa daw itong brake pedal. Kaya dito naman ako pupunta sa ABS. Diyan naman ako magbi-bleed mga boss. After ko ipabomba yung brake pedal, pinapirmi ko naman siyang ngayon mga boss. Kumbaga nakadiin siya sa brake pedal, tapos itong mga fitting dito sa ABS niya, luluwagan ko yung apat na yan para makita ko kung meron siyang patay na butas or meron siyang hindi gumagana. At dahil sa lumabas na yung hangin dito sa motor ng ABS niya, kung makikita nyo, hinihigpitan ko una ulit yung apat na fitting dito sa ABS niya. Yun, may nagbagandang loob, binigyan kami ng ilaw. Pero i-check ko muna itong isang fitting dahil nga sa mahina yung fluid na lumalabas. Siya nga pala mga boss, shout out nga pala kay Daddy Dance TV at kay Ride and Roll na isang seaman. Maraming salamat sa Diyos sa pasalubong mo sa aming mag-asawa. Magkasama kami kahapon sa isang resort dyan sa Antipolo dahil nga sa birthday ng kanyang mami na aking kumare na si Maring Tess Alaroso. Kaawaan nawa tayo ng Diyos. Salamat! Ito na mga boss, tanggalin ko na itong fitting para ma-check ko yan. Kaya bomba? Wala oh. Ayan oh. Hindi malabas oh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, walang lumalabas na fluid dito sa ABS module niya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na pag hindi kayo nagpapalit ng brake fluid at sobra na yan sa dumi, pwedeng magbara dito sa ABS module mo. Kita nyo mga boss, habang niluluwagan ko itong pangalawang fitting dito sa ABS niya, yung fluid na lumalabas kulay kalawang tapos mabula pa. Pag ganyan kadumi yung fluid mga boss, yan maapektuhan talaga itong ABS. Ngayon tatanggalin ko itong pangalawang fitting para makita ko kung malakas yung labas ng fluid dyan. Apak nga! Natatawa kasi ako mga boss kasi excited kami tumingin nung asawa ni customer, tapos ganun pa nangyari, natalsikan kami sa muka. Kaya ito, na-experience to rin namin ni customer yung matalsikan ng fluid dito sa muka. Pero okay lang, sa bandang huli naman mapapasaya ko si customer dahil may pag-asa na maiuwi niya itong sasakyan niya. Sige, bomba! Mga boss, kung makikita nyo, tuloy-tuloy pa rin yung pag-dito dito sa ABS ni customer. Bomba! Kasi yung brake pedal mga boss, negative pa rin. Hindi pa rin siya tumitigas. Talagang lubog pa rin yung brake pedal. Tandaan nyo mga boss, pag unti-unti nyo nang napapalabas yung fluid dito sa fitting ng ABS nyo, dire-diretso na yan mga boss. Kaya ang ginawa ko dyan, chiniga ko yan, bomba, perme, hanggang sa lumabas na yung fluid dyan ng malakas. Bomba! Halos yung tatlong fitting kasi dito sa ABS module niya mga boss, barado. Yung pangalawang fitting lang talaga yung malakas ang buga ng fluid. Ginawa ba nito? Hindi. Ano po? Ginawa nila? Hindi po. Hindi nila ginalaw. Hintulan lang. Bomba! Hinatulan na lang. Opo. Narinig niyo yung sabi ng customer na babae, yung chinek up daw ito, tinignan lang, tapos hinatulan na presyo. Ganun. Yun ang hindi ko kaya. Nakita mo lumulubog yung brake pedal ng customer. Tapos sasabihin mo, yung presyo mo ganito. Eh hindi niya kaya. Di gawa mo ng paraan na mapalakas mo ng kaunti. Nang sa ganun, umalis man sila, hindi sila mapahamak. Napansin ko dito sa ABS module ni customer, itong pangalawang fitting lang ang malakas magbuga ng brake fluid. Pero yung 1, 3, tsaka 4 mga boss, halos kakaunti lang. Kaya ang ginawa ko dyan, chinaga kong i-bleed yung tatlong fitting na yan, tapos ibinalik ko ngayon yung unang fitting. Ganun ang ginawa ko dyan mga boss. Dahil nga talagang yung brake pedal ni customer, hindi na siya umaangat, pirmi na siyang nakalubog. Ito yung nakita ko mga boss, pag niluluwagan ko itong unang fitting niya, mayroong lumalabas na fluid, pero halos kaunting-kaunti siya. At nakikita ko na may hangin siya na lumalabas. Kaya nagkakaroon ako ng chances na pwedeng matanggal yung bara dito sa ABS niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, grabe yung bula niya. Ibig sabihin, maraming hangin dito sa loob ng ABS na kailangan matanggal ko lang yun at magiging maayos na itong sasakyan ni customer. Maaring bumalik na yung lakas ng preno niya at hindi na lumubog itong brake pedal. Ayun ang inaasahan ko. Sana maawa yung Diyos dito sa customer para hindi na sila mapagastos. Maayos ko itong sasakyan. Fast forward na tayo mga boss at happy to announce itong apat na fitting niya. Itong unang luluwagan ko ay may fluid na lumalabas. Very good. Yes, sir.
Meron na yan mga boss, close up nila Ito, lang. mahina. Ayan, o, kita nyo, kumintab nga eh. Kasi Etong yung dalawa, pangalawa, ano, mula sa ito. una, meron na rin. Kaya Ito nakuha na nga nga sa yung sa video. pangatlo mga boss, bubuksan ko uli yan habang nagbobomba si customer. Ito. Meron na rin niyang lalabas na fluid. Ito, O yun, lakas pa nga eh, oh. At dito sa, kasi malakas talaga yung number 3, Bomba! alam niyo naman yun. Pero yung simula talaga mga boss, Oh, eto, pero pwedeng mo lang. meron niyang lumalabas. Kaya lang napakahina. Ngayon, wala naman na tayong magagawa ron dahil na pwedeng may diferensya na itong ABS niya. Pero, possible kasi mga boss, pag nagtagal, matanggal din yung nakabara dito sa unang fitting na mahina yung paglabas ng fluid. Testingin na natin itong sir? brake pedal ni customer, mga boss, mag-aalas 10 na ng gabi. Ayon kasi kay customer, okay na raw. Ako naman yung mag-check. Maganda kasi bago ko sila pakawalan, sigurado ako. Nakita nyo naman mga boss sa pagtsatsaga ako, yung brake pedal niya, mataas na siya. At higit sa lahat, yung ilang buwan na pagtitiis ni customer na lumulubog itong brake pedal niya, ngayon, hindi na. Baka gusto niya, babae naman. Marunong mag-drive? Hindi po. Joke lang yun mga boss, kasi sa sobrang tuwa ni customer, aba, biglang natutong mag-drive. Hindi kasi sila makapaniwala na yung brake pedal nito, hindi na siya lumulubog. Tapos, ang pinagkagastusan lang nila ay yung 1 litrong brake fluid. O, diba? Pababa mo sa hood. Yung hood, baba. Alam nyo mga boss, itong mag-asawa na customer, mabait sila. Kaya ipapatesting ko na kay customer itong sasakyan niya kung malakas na ba itong preno. Pero sinabihan ko yung misis niya na wag na muna sumakay. Kasi hindi rin ako sasakay mga boss, baka mawala ng preno eh. Joke! Pero sa awat tulong ng Diyos mga boss, nag-normal yung preno niya. Ayan no, kita nyo, lakas eh. Oh. Ha? Ano? Lakas na. Sinabihan ko nga si customer na ganun pa man na bumalik na yung normal ng preno niya, wala naman siyang problema kahit ibigla mo yung preno, wala siyang kabig or ano pa man, andun pa rin mga boss, under observation ko pa rin yan. Na pag may problema, ibalik niya sa akin. Okay, atras. Sana lang. Ano, bigla na lang kayo nag-loose brake kanina? Ay, ano na siya talaga? Lubog na talaga. Opo. Sige nga. Nung ano pa, nung March pa. March pa. Opo. Biro nyo mga boss, ang haba ng buwan na yun na naghahanap sila ng gagawa, kaya lang puro ABS ang hatol. Totoo naman, may bara sa ABS, pero hindi ba pwedeng gawan nyo muna ng paraan, katulad ng ginawa ko? Pwede yun. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, hindi naman lahat ng may sasakyan mapera. Tandaan natin na ang paggawa natin ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama. Pasensya na kayo, naninigurado lang talaga ako na okay na talaga itong preno ni customer. Ano? What do you think? Makakapit na po, may kapit na. Nananahimik ako sa bahay, disturbo nyo ako. Preno! Okay na? Sabi ko kay misis niyo. Up! Kinakasan yung pera. Hindi, diyan ka lang. Naka-neutral. Apo. Bitaw, Preno. Apak. Dahil sa nakita kong normal naman yung brake pedal ni customer, nakita nyo naman, nilinis ko lang yung brake master assembly at may 1 litrong brake fluid. Tapos, ang kaso, balik ang preno. Ano ramdaman mo, sir? Ano ramdaman mo? Nagpreno ka? Bumalik na po siya sa normal. Normal na? Normal na po. At dahil sa back to normal na itong preno ni customer, muli maraming salamat sa Diyos sa pagtulong niya. Sa mga nanood, salamat din. At syempre naman, kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!